kahatag ko panalangin nga namo ingon yung mga leaders ang sa mga departments. Ginoong ginitugyan kanimong tanan in Jesus name we pray. Amen. So, mayong hapon once again. So karon nga kahaponon mag-focus ta sa ato ang lesson or scripture sa Mark chapter 10 verses 43 to 45. Kanya diin kini ginatudlo ni Jesus Christ that action speaks louder than words. Ang title ani ato ang devotional this afternoon kay When Actions Matter More Than Words. When actions matter more than words. So kanina passage atong makita contrast ni Jesus Christ ang worldly way of leadership ug ang godly way or kingdom way of leadership. Na siya contrast ba. So atong gibasa gina sa verse 43 niingon si Jesus Christ niya, whoever wants to become great among you must be your servant. Kung imong hunahunahon usa siya ka kumbaga radical shift ba sa the way ang world nagatan-aw unsa ang greatness or unsa ang leadership. Kay ang pamaagi or ang idea sa world about leadership or greatness, it revolves around power, sa imong status, unsay imong title, unsa ang recognition. But kani nga passage si Jesus Christ iyang gi-emphasize that true leadership is found in serving others. And then sa verse 45, gipakita dali ang ultimate example of sacrificial love gimodel ni Jesus Christ. Ingon siya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, kani nga verse, wala lang siya si Jesus Christ, wala lang siya nagsulti or nagtudlo about serving others, but iyang i-demonstrate ang iyang gisulti through His actions. Kung atong makita or madumduman nato, iyang gihatag iyang kinabuhi para sa tuwa, showing that ang genuine love and leadership are not just about words, but ipakita ni Christ ang usa ka selfless nga action. So ang question, nga naman nga nagamatter man ang actions more than ang words? It matters because people remember behaviors, people remember actions. Generally, wala naga-care ang mga tao sa imong posisyon. Wala sila naga-care sa imong rank or sa imong title. Ang naga-care sa ilaha is how you treat them. Diba, mamagin na ang number one yung manumduman sa mga tao is how you treat them. And mo nilang manumduman. Yung sa John 13, yung dali nga, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kung atong panahon, ginasulti ni Christ nga do or ipakita imong actions nga motivated by love. It's no wonder na ang primary fruit sa Holy Spirit kay love. Diba? Sa Galatians 5:22. Sa atong pagwalat ng karon nga hapon, let us reflect on the way we treat people and let us refine the way we treat people. Hindi lang basta nag-reflect. Let us refine. It's all a process that takes lifetime. But it is a process that we nonetheless need to take seriously. Kaya kung atong tanawon, your behavior won't save you. Dili siya makaluwas sa atong behavior. But your behavior may save someone else. Kung sa imong ginapakita sa imong actions, mas nag-matter na tungod kay many people do not read the Bible, but they read the people who are reading the Bible. So ang atong encouragement this afternoon is, are we leading people by serving? Mas kita as mga leaders, are we showing love, humility, and sacrifice in the way we act? Dili lang sa ato ang pagsulti. So, ato ang prayer, pwede nyo nato i-pray na may we follow Christ's example tungod kay actions matter more than our words. So, muna ang
pagpulong sa Ginoo, hatag og panalangin o pagdasig kanato as mga leaders sa atong sa ng mga departments or committees. Let us always remember the example of Christ. No, dili lang sa words siya nagasulti, but ginapakita niya siyang actions. Maparani sa ato ang tanan nga encouragement. Let us pray. Father in heaven, once again, Lord, amo kang ginadayeg o ginapasalamatan karon nga hapon. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga panalangin ka namo, pag-encourage, Lord, through your words sa Scripture. Father, salamat Ginoo nga ikaw ang mong Diyos, manluluwas yung pinapakita Ginoo sa ang mga ugma. Yan, sa makakasala may Ginoo, ikaw namatay para sa amo, Lord. O dako kayang pagpasalamat tungkol sa imong gibuhat para sa mga. Sa dili mi angayan Ginoo, but sa tungkol sa imong dako ugma Ginoo, sa imong grasya ug kaluoy, imo ming gihatagan ug kaluwasan, Lord. Father, ako ang prayer this afternoon nga kanang sa moa as mga leaders Ginoo, tabang imi nga among makinabuhi ang humility, ang love, ang grace, Lord, nga samtang mag-service sa uban, amo ang silang i-treat like you treated people, Ginoo. Father, I pray nga imo jud itatak sa among unahon kasing-kasing sa among mga kinabuhi Ginoo ang servant heart, servant leadership. Father, ikaw mag-bless sa matang sa kalamang karong Ginoo, sa mong pagpadayon, Lord, ikaw may mahimuon sa among mga kinabuhi. On this, Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.